Dito muna tayo sa magandang plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, ang plano ni Pastor Apollo Kibuloy ay solusyonan or naglatag ng konkretong solusyon para sugpuin ang kriminalidad sa Pilipinas. Sige, pasok. Sa layuning tuluyang masugpo ang kriminalidad sa bansa, inilatag ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ang kanyang mga solusyon. Ano kaya ang mga ito? Ating alamin sa balitang Ang galing talaga ni Pastor Apollo, no? Mantakin mo, sa lahat na lang ng issue ng bayan natin, meron siyang gustong ilatag na solusyon. Pastor, hindi ka pang senador. Oo, yung mga panukala mo, pang presidente. Sige, ano ba yung mga solusyon na yan? hatid ni Daniela Paulite. Inihalin tulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang kriminalidad sa isang halimaw na may 5 ulo na sumisimbolo kung bakit nananatili ang paglaganap ng krimen sa bansa. Ano ang ang halimaw na may 5 ulo? Yung isa, CPP, NPA, NDF, yung mga rebelde. Drugs and drug lords, pangalawa. Pangatlo, corruption. Pang-apat, kahirapan. Katamaran, yung panlima. Yaan ang kalaban natin. So kapag itong 5 na to, nasolusyonan mo, sigurado, may pag-asang magkaroon tayo ng progreso. Yan ang ituturo ni Pastor sa atin. Naituro na ni Pastor yan sa mga taga KOJC. Kaya inggit na inggit yung iba eh. Na si Pastor mayaman, madaming pera, may jet, may ganito, may kingdom. Saan galing yan? Bla bla bla. Alam nyo kung saan nanggaling? Dito. Yung itinuturo niya sa atin, yung ituturo niya sa atin, doon natin malalaman kung saan nanggaling yung yaman ng KOJC. Susunod lang kayo. Babaguhin lang nyo yung mga sarili ninyo. Makakaahon tayo rito. Simple 5 lang. Rebelde, drugs and corruption, kahirapan, katamaran. Yun lang. Malalabanan na natin yung kahirapan tsaka kriminalidad sa Pilipinas. Kabilang narito ang korupsyon, ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, droga, kahirapan at katamaran kung saan tinawag itong five-headed hydra monster. Ani Pastor Kibuloy, kung hindi ito masusugpo, tuloy-tuloy pa rin ang kriminalidad sa bansa. Kaugnay nito sakaling mahalal sa Senado, tuloy-tuloy yung kriminalidad. Pag di mo nasugpo yung CPP, NPA, NDF, magkakaroon pa rin ng patayan dyan sa bundok. Marami pang mga magulang ang mawawalan ng mga anak na pinapag-asa sana nila para makaahon sa kahirapan dahil i-recruit neto mga putang inang mga magnanakaw ng mga anak na to. Tapos ano pa? Drugs, yan. Dahil sabog ka, gagawa ka ng kasalanan. Magbebenta ka ng kung ano-ano. Mandurukot ka, mang-hold up ka, pati magulang mo, nanakawan mo, gugulpin mo para lang may panggamit ka. Yan yung mga dapat nating solusyonan para maiwasan natin yung maubos ang kriminalidad sa Pilipinas. Pag nasakal mo yan, lalong-lalo na yung corruption, kasi ang corruption yan na nagpapahirap sa Pilipinas. Kapag naubos ang corruption sa Pilipinas, napupunta lahat ng pera ng Pilipinas sa mga Pilipino. Wala na. Lahat tayo may trabaho, lahat tayo busy, lahat tayo, katulad dito sa Amerika, 2, 3 trabaho. Lahat tayo magkakaroon ng opportunity. Hindi lang yung mayayaman katulad ni Luis, yung makakabili ng Porsche, tsaka BMW X3. Pati tayo, mayroon tayong equal opportunity kasi walang corruption. Ganun yun. So, kapag may corruption, hihirap ang bayan. Pag mahirap ang bayan, dadami kriminal. Diba? Ganun lang yan itakil eh. Zero corruption. Itakil mo lahat yan. Pastor Apollo Kibuloy, bibigyan niya kayo ng idea kung paano natin tatalunin yan. Tuunang mabuti ng leader ng KOJC ang pagputol sa mga ulo ng kriminalidad at unang haharapin ang katiwalian sa gobyerno. Isusulong ni Pastor Kibuloy ang pagtatatag ng Truth Commission o Anti-Corruption Commission bilang tugon sa lumalalang problema ng korupsyon. Ayon sa kanyang tagapagsalita, sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang sinumang mapatunayang sangkot sa katiwalian ay haharap sa mabigat na parusa.
Mula sa permanenteng diskwalipikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno hanggang sa pinakamataas na parusa, ang death penalty. Kinokonsidera po ni Pastor ang korupsyon bilang isa sa mortal sin. Dalawa ang sinasabi niyang mortal sin. Etong korupsyon, pangalawa yung drugs. Pag mortal sin yan, dapat ang magiging penalty, sabi ni Pastor, once na uupo siya, isa sa unang-una na gagawin ni Pastor ay i-abolish, i-repeal ang resolution number 10 na instead of liquidation by certification, gagawin talaga liquidation by receipt. Lahat ng mga ginastos ng bawat ahensya ng gobyerno. Hangad ni Pastor Kibuloy ang zero corruption sa gobyerno, tulad ng maayos at malinis na pamamahala niya sa Kingdom of Jesus Christ. May resibo si Pastor. Walang korupsyon. Sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, walang perang hinahawakan. Si Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang parang kumbaga sa atin sa Pilipinas, yung DBM, Department of Budget Management. Meron din siyang ganun. So lahat ng mga gastusin niya, pinoprovide lang sa kanya. Wala siyang hawak na pera. Hindi siya nagbabayad ng mga binibili niya. Aniya, kung nagagawa So wala rin siyang properties na nakapangalan sa kanya. Wala, lahat yan nakapangalan sa kanilang lahat. Lahat yan entitled para sa kanilang lahat. Commonwealth sila. Ibig sabihin, yung pag-aari nung isa, pag-aari nating lahat, atin lahat ito. Ganun siya. Zero corruption. Kasi kung may corruption sa kanila, di sana wala silang mga ganung infrastruktura. Di sana wala silang Glory Mountain, Prayer Mountain. Sana hindi sila nagkalat sa buong mundo. Dito sa Amerika, grabe sila dito. Ang babait ng mga tao dito. Well off sila dito. Why? Kasi obedient sila. Kasi yung kanilang boss at pastor hindi corrupt. Kaya hindi rin sila corrupt. Kaya maalwan ang buhay nila, kaya masaya sila, kaya lahat afford nila. That's because hindi sila nagnanakawan sa isa't isa. Dito sa Pilipinas, dahil nakikita mo magnanakaw yung mga nasa gobyerno, kaya pati ikaw nagnanakaw na rin. Pati yung mga nasa mabababang posisyon, nagnanakaw na rin. Dahil yun yung nakikita nilang halimbawa. Dito sa KOJC, maganda yung nakikita nila sa kanilang mga amo, sa kanilang mga administrator, sa kanilang mga boss, mga pastor, sa kanilang mga mas matataas sa kanila. O kaya ganun din ang ginagawa nila at tinutularan sila ng mga nasa pa nila, ng mga kasamahan pa nila. Kasi kung ano nga ang ginagawa ni pastor, yun yung buhay na sinusunod din nila. Itong ipatupad sa kanilang samahan, posible rin itong maisakatuparan sa pamahalaan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban sa katiwalian. Ikalawang ulo naman ng kriminalidad na nais putulin ni Pastor Apollo ay ang insurhensya mula sa teroristang grupong Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF, na itinuturing niyang pangunahing hadlang sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Bilang tugon, plano ni Pastor Apollo na bumuo ng National Highway System na magdudugtong sa mga malalayong barangay upang matiyak na walang mapag-iwanan sa pag-unlad. Naniniwala siyang ang ganitong hakbang ay makatutulong upang mabawasan ang insurhensya at makamit ang kapayapaan sa mga kanayunan. Maliban dito, magbibigay ang proyekto ng oportunidad sa mga magbabalik loob sa gobyerno na magkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging security guard o peacekeeper sa mga tourist spots sa buong bansa bilang bahagi ng reintegrasyon at pagpapanumbalik ng tiwala sa pamahalaan. Ito yung specialty ni Pastor. Ito yung ginawa ni Pastor at saka ni PRD nung panahon nila. Talagang nag-spend ng time, resources si Pastor Apollo Kibuloy para mapasuko itong mga to at tumulong siya para mabigyan itong mga komunista na ito ng panibagong buhay. Hindi lang basta pabalikin sa gobyerno, kundi turuan kung paano magkaroon ng sustainable na pamumuhay dito sa kapatagan, hindi na sa bundok. Nagawa na yan ni Pastor dati. Mauubos na nga ang NPA eh. Kaya lang, putay na, may mga peace talks na naman. Tapos ngayon, yung mga NPA, nandiyan pa sa Kongreso. So yan ang gustong pigilan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil kapag wala ng insurhensya,
walang kumakalaban sa gobyerno, maalwan yung ano, imbis na yung mga sundalo natin nakikipaglaban sa kabundukan, yung mga sundalo natin nandito sa kapatagan, tumutulong para protektahan ng ano at magserbisyo sa taong bayan. Kung talagang nararamdaman nila, nakikita nila na andun na yung peace, prosperity at stability hanggang sa pinakadulo na parte ng bansa at nararamdaman nila yon para sa kanilang pamilya, sigurado po na babalik sila uli para sa ating gobyerno at yan po pagsisilbihan nila ang ating gobyerno para makatulong din sila sa kanilang mga pamilya. Sunod na ulo naman ng kriminalidad na naisugpuin ni Pastor Kibuloy ay ang iligal na droga na isa sa mga ugat ng karahasan at pagwasak ng kinabukasan ng maraming Pilipino. Upang wakasan ito, isusulong niya ang pagbuo ng Truth Commission na tututok sa pagtugis sa mga opisyal na nagpoprotekta o tumutulong sa mga nasa likod ng iligal na droga. Kasama rito ang random drug testing para sa lahat ng kawani ng gobyerno upang mapanatili ang integridad ng kanilang serbisyo. Papalitan din ng butihing pastor ang tradisyonal na kampanya laban sa droga ng mas makataong Oplan Pag-ibig sa Kapwa. Nahihimok sa mga pamilya na isuko ang mga mahal sa buhay na nalulong sa droga para sa rehabilitasyon. Kung hindi ito gagawin, papatawan sila ng community service at padadaluhin sa mga educational programs upang maunawaan ang pinsalang dulot ng droga. Isa rin sa mga ulo ng kriminalidad ay ang kahirapan na madalas nagiging ugat ng krimen at kawalan ng pag-asa sa lipunan. Upang matugunan ito, magsusulong si Pastor Kibuloy ng mga batas na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon at mga oportunidad sa trabaho para sa mga mahihirap. Samantala, ang huling ulo ng kriminalidad na dapat maputol ayon sa butihing pastor ay ang katamaran. Nako, dito talaga maraming tatamaan dito. Katamaran sa kingdom walang tamad. Oo, lagi yung 'pag nagising kami, lagi may nauuna nagigising sa amin. Oo, hindi kami yung parang nauuna kami nagigising tas tulog pa sila, hindi. Sila aga-aga nila nagigising, ginagampanan nila lahat ng mga tungkulin nila. Napakarami nilang mga gawain, pero wala silang nakakalimutan at maaga nilang sinisimulan yun. Literal na kasipagan yun. Pero dun kasi nagsisimula talaga yung ano, yung disiplina ng tao. Sabi nga nila 'di ba, early to rise makes a man healthy and wise. Isang Early to bed, early to rise makes a man healthy and wise. salot na nag-uugat ng kahirapan at krimen sa bansa. Bilang tugon, isinusulong niya ang National Cleanliness Drive na pangangasiwaan ng National Commission for National So ngayon pa lang sinisimulan niya na 'yan. Imbis na yung mga weekend ninyo pakuya-kuyakoy kayo, ano, inaaya niya kayo, "Uy, psst, tanim tayo puno. Uy, psst, halika, ano tayo, linis tayo ng ano, ng diyan sa Baseco, linis tayo sa mga ano natin, yung sa mga beaches natin, linis tayo." Para mabawas-bawasan yung kalat, 'di ba? Initiatives. Ano napakahusay ni Pastor Apollo Kibuloy sa ganyan. Cleanliness. Ang programang ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga walang trabaho upang maging bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan sa buong bansa. Naniniwala si Pastor Kibuloy na sa pagsugpo sa 5 ulo ng kriminalidad, korupsyon, CPP, NPA, NDF, droga, kahirapan at katamaran, makakamtan ng mga Pilipino ang isang mapayapa, masagana at matatag na bansa. Totoo 'yun. 'Di ba? So kita mo kung anong klaseng mindset meron si pastor. Wala ng paligoy-ligoy pa, wala ng science, wala ng technical. Plain and simple, 5 lang yung problema natin. Isa-isahin natin 'yan ayusin. Aalwan ang buhay ng bayan natin. Yung ano, yung nag-stem diyan, nag-uugat diyan yung kahirapan ng Pilipinas at yung problema ng bayan natin, Alisin mo lahat 'yan, sunod-sunod 'yan. Everything will fall into place kapagka nasolusyonan mo yung 5 problema na 'yan. Imagine, nagawa ni pastor 'yan. Hindi na dapat nga niya ginagawa 'yan, matanda na siya, Dapat nga dahil may edad na siya, focus na lang siya lalo sa pagpapatibay ng kanyang simbahan, at yung pagse-secure ng future ng kanyang church. Pero hindi. Dahil nga magaling si pastor at yung mga tao niya sa KOJC, magaling katulad niya, kaya niya nang iwanan
Yung KOJC, gagana yan. Meron na kaming meron na kaming libro na sinusundan eh. Yung yung namin trajectory namin pataas kasi nga yun yung namin service excellence. Yun ang namin, specialty namin. So dito na ako sa bayan. Yung huling nalalabing taon ng buhay ko, iaalay ko sa bayan. Ayusin natin yung Pilipinas. Baka sakali maranasan ng mga Pilipino yung nararanasan ng mga taga KOJC. 'Di ba? Hindi na kailangan ni pastor 'yan eh. May PhD, kinikilala sa sa buong mundo, nirerespeto ng Pilipinas, ng mga militar, nirerespeto ng mga miyembro niya. Sinasabi niyo nga mayaman na siya. Pwede na siya magpahinga eh. Pero parang si PRD, no, may magagawa pa ako. Itong KOJC, matatalino yung mga iniwan ko dito. Kaya na nila yan. Dito naman ako. Focus naman ako sa bayan. Kapag nagawa ko to, o di mawala man ako sa mundo, sealed yung legacy ko. Ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pagdating ng 2025, alam na natin, number 1 sa mga balota natin. Tapos yung iba, lagay nyo na kung sino yung mga napupusuan ninyo. Pero number 1, Pastor Apollo Kibuloy, ibalato nyo na to para sa mga sarili ninyo. Deserve nyo to. Hindi na to para sa kanya. Hindi na to para sa kanila. Bago pa man tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa politika tumutulong na siya sa bansang Pilipinas eh. So hindi mo sasabihin na he just wants power. No. Powerful na siya sa kanila. So hindi niya na kailangan nung power katulad nung ibang mga bilyonaryo diyan na gusto pa ng kapangyarihan si pastor. Gusto niya talaga na ayusin yung bayang Pilipinas. Mantakin mo hindi siya nagsawa. Kung ako ngayon, mawawalan na ako ng gana eh. Bakit pa ako tutulong sa Pilipinas? Putya, pinipersecute ako ng Pilipinas. 'Di ba? Pero love your enemy, sabi nga nila. So yung Pilipinas na bumababoy sa kanya, majority bumababoy sa kanya, ngayon kinakailangan na siya. Gusto niya pantulungan. Dapat na-disappoint na siya eh. Dapat na-disappoint na siya sa pulis. Dapat na-disappoint na siya sa gobyerno. Magsara tayo ng gate. Mayaman naman tayo eh. Kakain tayo, bayaan mo sila magutom. Dapat ganun eh. Huwag na tayo magkawang gawa. Magdamot na lang tayo. Busugin na lang natin yung mga sarili natin. Huwag na tayo mag-tree planting activity. Mayroon naman na tayong Glory Mountain. Huwag na tayo maglinis sa mga karagatan. Naman na tayo eh. Hindi naman natin trabaho yan eh. Pero hindi. Kahit na ganito ang inabot niya sa kamay ng mga namumuno sa Pilipinas, pinili pa rin niya yung Pilipinas. Pinipili pa rin niya yung Pilipino. Pinipili pa rin niya tayo. Kaya hindi to kawalan sa kanya, kawalan to sa atin.